Magandang hapon mga kababayan. Ako po si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa episode na ito kung saan hindi kami nagpapanggap na perpekto ang gobyerno, kundi sinusuri natin ang katotohanan na parang surgical knife, matalim, walang awa at laging tumatama sa buto. Ngayon, tayo ay nasa gitna ng isang bagyo na hindi ng tubig, kundi ng katiwalian, ang flood control scam na mas malaking salapi pa sa buong budget ng isang lalawigan. Bakit ba tayo laging binabaha habang ang mga flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 50 bilyong piso ay nagiging ghost projects? At bakit sa gitna ng investigasyon, may senador na nagsasabing bendalo para lang maging state witness ang mga magnanakaw? At ang plot twist, ang kanyang kapatid na broadcaster ang sumubok na ismutin ang gulo. Oo mga kaibigan, ito ang kwento ng mga Tulfo brothers, Senator Erwin Tulfo at Ben Tulfo, at ang House Speaker Martin Romualdez dati na tila bang immune sa hustisya. Sa ilang mga minuto na ito, hindi ko kayo pababayaan sa surface level. Dadaling ko kayo sa deep dive mula sa COA report na nag-expose ng 46.3 million pesos na anomalya sa isang project lang, hanggang sa Senate hearing kung saan si Erwin ay naging star ng kanyang sariling kapalpakan. Critical ba ito? Oo. Factual? 100% backed by records. Engaging? May witty one-liners na parang comedy roast sa corruption. At sa huli, tatanungin ko kayo, sino ang tunay na bayani sa pamilya Tulfo? Subscribe na ngayon, hit that bell at sabihin nyo sa comment section, Ben or Erwin? Let's dive in. Mga kaibigan, simulan natin sa basics, pero hindi yung kindergarten level Intellectual tayo rito. Ano ba itong flood control scam? Ayon sa Commission on Audit, COA Audit Report noong 2025, mahigit 50 billion pesos ang inilaan para sa mga proyekto laban sa baha mula 2016 to 2024. Pero anong nangyari? Ghost projects, walang lupa, walang kalsada, walang anumang control. Puro scam. Halimbawa, sa Bulacan, isang 46.3 million pesos na proyekto sa flood mitigation ay hindi man lang nagsimulang maghukay. Sa halip, pera na para sa kickbacks. At sino ang sangkot? Mga contractor tulad ng Vizcaya Couple na ngayon ay nagtatago at nag-a-apply ng Witness Protection Program or WPP. Pero hindi lang sila, pati high-ranking officials sa DPWH at worse, mga lawmakers na nag-release ng funds. Enter Martin Romualdez, ang House Speaker. Ayon sa testimonya ni Orly Godesa nung Senate hearing, si Romualdez daw ang tumanggap ng kickbacks mula sa mga proyektong ito. Libo-libong piso bawat kontrata. Kung si Romualdez ang flood controller, bakit parang siya ang nagiging dam na humahadlang sa hustisya? At ngayon, may usap-usapan na gawing state witness siya para ligtas o para itago ang mas malalim na katiwalian. Ito ang dahilan kung bakit ang Blue Ribbon Committee, chaired temporarily ni Senator Erwin Tulfo, na naging epicenter ng drama. Si Erwin, dating broadcaster na kilala sa Wanted sa radyo, ngayon ay senador na nagpropose ng independent body para sa probe. Pero teka, ano ang kanyang tunay na layunin? Hintayin natin sa susunod na segment. Eto na, ang heart ng kwento. Noong September 23, 2025, sa gitna ng Blue Ribbon hearing, habang pinag-uusapan ang WPP application ng mga contractor bilang sabi ni Erwin, sometimes you have to bend the law in order to please the people. Bend the law? Mga kaibigan, ito ay hindi plot twist sa teleserye. Ito ay direktang pag-amin na maaaring i-flex ang batas para sa humanitarian reasons.
tulad ng pagpapahintulot ng restitution bago ang immunity. Reaction si Robin Padilla ay tumindig at nagdebate. Hindi yan pwede. At ang DOJ, sabi nila, walang state witness pa. Kailangan muna ng full restitution. Hindi yung bend na yan. Si Erwin kinabukasan, nag-clarify. Hindi ko sinasabing basagin ang mga batas. Flexible lang yan. Pero teka, Senador, kung flexible ka, bakit hindi mo i-flex ang probe sa mga lawmakers tulad ni Romualdez? Okay, critical tayo dito mga kaibigan. Ito ay hindi blunder. Ito ay pattern. Sir Erwin ay nagsabi rin na lawmakers not contractors should be state witnesses. Bakit? Kasi ang mga contractor ay small fish habang si Romualdez ay big fish na may connection kay PBBM. Kung bend the law ka para sa contractors, bakit hindi mo bend para sa magiging witness ka rin, Senator Erwin? Para naman may kwento tayong worthy na sequel. Sa hearing, inihayag ng 11 billion pesos ang overpricing sa 89 projects at si Erwin bilang acting chair ay nag-dare kay Gutesa na harapin si Romualdez. Pero sa huli, parang cover-up. Walang summons kay Romualdez hanggang ngayon. Is this justice or just another wanted episode na hindi na-end? Ngayon, ang plot twist, mga kaibigan, na dapat magpaklap tayo, si Senator Ben Tulfo na kapatid na kilala sa Bitag at T3 ay hindi sumama sa bend the law narrative. Sa kanyang episode noong October 21, 2025, binanggit niya na hindi dapat gawing state witness si Martin Romualdez dahil siya ang isa sa mga principal na sangkot. Habang si Erwin ay nag-propose ang flexibility para sa mga contractors, si Ben ay direkta. Hindi yan kailangan pananagutan lahat. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing sinulpak ni Ben ang kapalpakan. Hindi sa pagtatanggol, kundi sa pag-call out ng totoong problema. Ben, na hindi politiko, ay nananatiling broadcaster na hindi natatakot sa pamilya o power. Kung si Erwin ay ang senador na nagbe-bend, si Ben ay ang kapatid na nagbre-break ng illusions. Siya ang nagpapaalala ng hustisya ay hindi teleserye na may happy ending para sa mayayaman. Favor ko si Ben dito. Kasi sa mundo ng media, honesty is the best policy. Hindi flexibility. At kayo ano sa tingin niyo? Comment down below. Ngayon, ang kontrabida ng kwento, Martin Romualdez bilang speaker. Siya ang nagpokontrol ng budget releases para sa flood projects. Ayon sa sources, kickbacks niya ay umaabot sa 10 to 20% per project na nagiging milyon-milyon. Bakit ligtas siya? Dahil sa state witness talks o dahil sa kanyang posisyon? Si Erwin mismo ay nag-dare na harapin siya pero walang nangyari. At sa DOJ stance, walang immunity without restitution. Pero paano kung ang pera ay nawala na sa kickbacks? Ito ay hindi isolated na link sa pork barrel scam ng nakaraan. Kung si Romualdez ay dati ng witness pero hindi na-prosecute, si Romualdez ang flood controller na naging cash flow controller at tayo mga Pinoy ang laging nababaha sa utang. Mga kaibigan, sa madaling sabi, ang flood scam ay hindi natural disaster. Ito ay man-made corruption. Sir Erwin's blunder ay nagpapakita ng conflict of interest sa politika media ties. Si Romualdez ay dapat harapin ang korte, hindi itago sa witness status. At si Ben, siya ang voice of reason na kailangan natin. Ano ang susunod? Hinihiling ng mga senador na mag-designate ang Supreme Court ng special courts para sa cases na ito. Pero tayo, mga viewer, ang tunay na power, magdidemand ng accountability. Salamat sa panonood ng ilang mga minuto. Kung na-inform at na-engage kayo, i-like na ito, i-share at i-subscribe na para sa higit pang deep dives ala Deo Macalma. Witty, factual, at walang filter. No? Next episode natin, paano magiging zero tolerance ang corruption? Comment down below. Ben Tulfo for the win. At mag-subscribe. Ingat at wag magpabaha ng katiwalian. God bless at mabuhay ang Pilipinas.